sa lahat. Dapat po pag tayo nasa tahanan ng Diyos, lagi ko ang sinasabi, masaya tayo. Amen? Dahil sa tahanan ng Diyos, walang pilitan. Dapat yung kagalakan ay natural na lumalabas, natural na nakikita. Dahil ang pagpunta sa tahanan ng Diyos ay isang personal na desisyon. Walang turutan magmula sa bahay hanggang papunta rito. Amen? Amen? So talagang masaya kayo, pumalakpak muna kayo sa Panginoon. Kasi masaya po talaga sa tahanan ng Diyos. Alam niyo ba, sa tahanan ng Diyos ang lugar na tanging wala kang iisipin kundi tumanggap. Amen? Sa tahanan ng Diyos, puro ka pagtanggap. Sabihin niyo sa pastora, hindi po nagbigay po ako ng tithes. Tsaka ng offering. Bago ka nagbigay, tumanggap ka muna. Amen? Kailangan po kasi minamasahin natin ang ating mga mindset, no? Kailangan po pinapaalala muna natin. Bago natin sabihin, sa akin galing yan, pastora, ako nagbigay niyan. Amen ba? Lagi mong iisipin, bago ka nagkaroon, ikaw muna ay tumanggap. Bago ka nagbigay, ikaw muna ay tumanggap. Amen? At bago mo masasabing mabuti ka, naging mabuti muna ang Diyos. Amen? Wala sa ating mabuti. Amen? Diyos lang. Diyos lang. Amen ba? Alam niyo po ba napakasaya na mensahe ng Panginoon? Sa totoo lang po, no? Kung merong mensahe na laging talagang napaka-special sa puso ko, yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad niya, karugtong nun yun is yung pamilya. Amen? Kasi po, pag binasa niyo yung Biblia, sa kabila ng pagsuway ni Adan at ni Eva sa utusan ng Panginoon at pinaalis sila sa Garden of Eden, binigyan pa rin sila ng biyaya ng Panginoon. Ano yung biyayang binigay? Pamilya. Amen ba? Alam niyo po ba yun? Nabasa niyo na ba yun? Hindi treasure niyo ba yun? Kasi po, meron sa atin madalas, no? Nane-neglect natin ng pagpasalamatan ng Panginoon sa bawat pamilyang meron tayo. Wala po sa atin yung bigla na lang lumabas dyan sa ilalim ng lupa. Lahat po tayo ay may pinagmulan. Amen? Kaya kung hindi natin alam kung paano mahalin, pahalagan at ipagpasalamat kung anong pamilya ang meron tayo, hindi po natin tunay na maunawaan na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen ba? Huwag niyo isipin ako, single pa ako, hindi ko pa naunawaan yan. May magkulang ka. At alam ko, pagdating ng araw, kaya ka nagpapapogit, nagpapaganda. Gusto mo rin balang araw may makapansin sa'yo. Amen ba? Amen. At sasabihin mo, gusto ko rin ang sarili kong pamilya. Amen? Amen ba? So, ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon ay the ministry of family. Napakagandang pong pag-usapan yan. Amen ba? Kasi po, madalas sa atin, ang nakakalungkot, lagi natin sasabihin, may ministry ako, may gawain kami, may gagawin ako sa mga magulang, diba? Pero yung pamilya natin mismo, hindi na natin sila nami-minister. May mga anak, punta ako sa church, may gagawin kami, maglilinis kami, may practice kami, may ganito, may ganyan. Napakasipag! Hindi mo inuutusan. Diba? Kung dumarating si pastora o si pastora, dadapa pa yan para pulutin lahat ng basura. Pero sa bahay nila, yung nanay nila, nadadapa na sa lahat ng kalat nila, di pa nila madampot. Amen ba? The ministry of family. Amen? Ang ministry natin ay nagsisimula sa ating tahanan. Amen? Amen ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na nagsiserve tayo kay Lord, pero yung pamilya natin or yung tahanan natin, yung dapat unang na-influensyahan natin, ay nakakalimutan natin. Amen? Sabi nga sa 1 Timothy chapter 3 to 5, for if someone does not know how to manage his own household, how will he care on God's church?
for God's church. Amen? Paano mo pangangalagaan yung mga tao na iba-iba ang pinanggalingan kung mismo sa tahanan nyo, iisa ang dugong nananalaytay sa inyo, hindi kayo nag-iingatan, nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan, nagkakaroon ng mga concern sa bawat isa. Amen ba? Paano mo sasabihin mamahalin mo itong kapwan mo na paraan pagpapalak sa kanya? Magkaiba kayo ng pinaniniwalaan na, alam niyo na mindset. Amen ba? Paano mo tutulungan yung kapwa mo na hindi mo nga alam kung babalikan ka pa ng tulong niya o hindi? Kung sa pamilya mo mismo, hindi mo naiintindihan na ang pagtulong ay walang hinihingi kapalit. Amen ba? Na ang pag-ibig ay sakripisyo. Amen? Amen ba? Na kapag sinabi mong mahal mo ang isang tao, may ginagawa ka para sa kanya. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Balikan natin yung pinakasimula. For God so loved the world. Pag nagmahal, may karugtong that He gave. Hindi ka pwedeng magmahal ng wala kang ibibigay. At hindi po lahat ng pagbibigay ay material. Pwede kang magbigay ng serbisyo. Yung mga anak, mahal mo, nanay mo, birthday niya, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling regalo. Pag naglinis ka maghapon, ikaw ang nakasayin sa hugasin. Sabi ko sa iyo, araw-araw gusto niya, birthday niya. Amen? Pag birthday ng tatay mo, minasahe mo siya pag uwi niya galing trabaho. Gusto niya araw-araw birthday niya. Diba? Yung ate mo, birthday niya, tinulungan mo siya maglaba. Araw-araw gusto niyang birthday niya. Diba? Kasi po, nagkaroon tayo ng mindset na ang pagbibigay lagi dapat merong value na currency. Kailangan ang katumbas ay peso. Halagang 1,000, hindi po. Amen? Alam niyo ba na mas tumataka ang mga pagbibigay kapag yun ay talaga ay nanggaling sa sakripisyo? Kumbaga yung chicken na ulam nyo, tag-iisa kayo, pero dahil birthday niya, ibibigay mo yung parte mo, sausawan na lang ang sayo. Amen ba? Amen? Pero hindi naman niya araw-araw birthday, tama? So isipin mo yung sakripisyo mo 1 beses lang. Pero madalas sa atin, hirap na hirap tayo magsakripisyo. Pero gusto natin yung ministry. Alam niyo po bang ibig sabihin ng ministry? Nagmi-ministeryo. Pag nagmi-ministeryo ka, may kasamang sakripisyo. Amen? May kasamang serbisyo. May kasamang pagpapakumbaba. Amen? Kaya lagi natin, kaya sabi ko, no, sometimes we always do good outside, but we always do bad things inside. Why? Kasi okay lang yung pamilya ko sila, hindi naman nila ako ikakalat. Ang baho ko, baho nila. Pag siniraan nila ako, damay-damay to. Pamilya tayo, di ba? Ang kasiraan ko, kasiraan nyo, tandaan nyo yan. Di ba? May mga ganun tayo eh. Pero hindi natin alam that the true us will be revealed by our own family. Yes. Di ba? The real us, yung totoong ikaw. You can fake whatever you do, whatever you say outside. But the people inside your family will always know who you are. At sila lang talaga ang makapagpapatotoo kung sino ka. Amen? Kahit sabihin mo ikaw ang pinakamatulungin katrabaho, pinaka-reliable na kaklase, pinakamabait na boss, pinakamaasahang kaibigan. Pag uwi mo ng tahanan, tatanungin namin ang iyong asawa at mga anak, sino ba siya? Amen? Tatanungin namin ang mga magulang, anong klase ba siyang anak? Di ba? Kayong nanay at tatay mo, magdadala ka ng kaklase mo, gusto mo wala sila sa bahay. Bakit? Para walang magkukwento ng katotohanan. Amen? Alam niyo po, mahilig tayo maglaro ng taguan. Taguan ng totoo.
kung sino tayo, di ba? Mahilig tayong ganyan. Amen? Ikaw ba, pag may kausap, kwento mo kung sino ka talaga? Alam nyo, malalaman at malalaman naman out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kung ikaw talaga sa Diyos, ang lagi mong ikukwento ay patungkol sa Diyos. Amen? So before we proceed, let us read John 1, verses 12 to 13. Sabi siya, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Now, before we can really understand the ministry of a family, we should understand first na tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. Amen? Born of God. Amen? Hindi galing sa nanay, hindi galing sa tatay, pero born of God. Now, it only happens if you receive and believe. Amen? Yun lang po ang criteria ng Panginoon para matawag kang anak ng Diyos. Now, let me teach you this. Let me tell you this. And this is the truth. Everyone is created by God. Amen. Amen? Amen. But not everyone is born of God. Is that clear? Yes, yes. Para pag may nagsabi sa inyo, grabe ka naman magsalita, pare-pareho lang naman tayong anak ng Diyos. Malinaw? Yes. Lahat tayo gawa ng Diyos. Hindi tayo galing sa Big Bang Theory na sumabog sa kalawakan, bigla kang sumulpot dyan. Amen? Amen? Hindi ka rin gawa ng nanay at tatay mo. Amen? 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 Pero, para tawagin kang anak ng Diyos, kailangan mo ng dalawang bagay. Tanggapin siya at paniwalaan siya. Kapag hindi mo ginawa yung mga katotohanan na yun, hindi mo pwedeng sabihin anak ka ng Diyos. Amen? Kaya nga po sa kalangitan, hindi lahat ay nasusulat sa Book of Life. Amen? Amen. Tahanan nyo ng Ama natin. Kung talagang sinasabi mo anak ka ng Diyos, sila tayo nakakapasok. Amen? Pero bakit bago pumasok? I-check kung nakasulat ka sa Book of Life. Bakit? Yun ang simpleng sagot. Dahil hindi lahat ay anak ng Diyos. Now, if you now have the identity as a child of God, as a son of God, daughter of God, princess of God, prince of God, queen of God, king of God, whatever you call yourself, okay? Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo muna na talagang kilala mo yung Ama na tinatawag mo. At kapag kilala mo yung Ama na tinatawag mo, alam mo kung sino ka para mabuhay at tumayo. Amen? For example, anak ka ng multi-billionaire. Ikaw ba ay naglalakad na nadudungis? Hindi. Naglalakad ka, nakasakay ka sa Mercedes-Benz. Meron kang 4 na security. Amen? 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 Kasi kung kanino kang anak, ganun ang buhay mo. Ganun ang lifestyle mo. Hindi ka pwedeng nakikita kung saan-saan. Amen. So, kung anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay kung paano-paano lang. Hindi ka pwedeng nakikita kung saan-saan lang. Hindi pwedeng ginagawa mo kung ano-ano lang. Hindi pwedeng yung tumalabas sa bibig mo ay kung ano-ano lang din. Hindi pwedeng kung ikaw ay nag-aalmusal ng mura, panangkaya mo ay mura, merienda mo ay mura, pag nadulas ka lahat na lang mura. Lahat mo ng bagay ngayon ay nagmamahal. Kaya dapat na lumalabas yung bibig natin ay pagmamahal. Hindi pagmumura. Amen ba? May nagbabago. Amen? At kung naririnig niyo yan sa miyembro ng pamilya niyo, you have the right to minister. Amen. Rebuke them. Amen. Teach them. Amen? Amen ba? Amen. Wala namang kung magulang na natuwa sa ganung asal na may anak, di ba? At wala namang anak na naging proud na gano'n ang magulang. Di ba? Na naririnig niyang ang lutong-lutong. Di ba? Amen? Amen ba? Amen. Okay, now let's go to
Genesis chapter 2 verses 18 to 24. Let's talk about marriage. Now, when we talk about family, it always starts with marriage. Okay? Sabi dyan, family is the smallest unit of the society. Inaaral yan sa social studies. Pag pinadefine sa'yo, what is family? Family is the smallest, sa social studies, is the smallest unit of a society. Amen? Pero sa atin na talagang kilala natin yung identity natin bilang anak ng Diyos, sabi natin, family is the fundamental institution of society ordained by God. It is constituted by marriage and is composed of persons related to one another by marriage, blood, or adoption. Now, when we talk about family, we can never separate it from the word marriage. Amen? You can never say that you want to build a family outside of marriage. If you are single, listen. If you are married, listen. Amen? Because it is the plan of God. You know, when you go back to the Bible, every time I read them, I would see no man has ever gone to a woman to ask for a girlfriend. Read your Bibles. Read your Bible. Walang girlfriendin kita. There's always a plan for marriage. Because after marriage is building a family. Whether you will have your own children or you will get for adoption, it doesn't matter. Amen? Amen? Kaya wag po kayong naniniwala kahit guwapo pa yan. Kahit kaya niya sungkitin ang buwan. Ilaglag ang araw. Paglaruan ang bituin at ihandog sa'yo. Sinungaling yan. Amen. There's a man who was able to go to the moon, but there's none who was able to get the moon from there. Amen ba? Amen? At ang totoong nagmamahal, mahal muna si Lord bago ikaw. Unang sabi sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen? Amen, Amen ba? Amen. Yun munang standard. Because what? And why? Because number one rule, dapat love God first. Amen? 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 Nobody can love a person, a very unloving person. By the way, we are all unlovable, ha? Baka may feeling dito, I am a very lovable person. Mamahal-mahal ako, I am perfect. If you are able to have me in your life, you're the most blessed person. No. That's not true. Amen? We were all bought by a price. Kaya lang po tayo naging kaganito. Kaya lang naging tayo deserving sa pagmamahal. Amen? So if that person doesn't understand that, it's a big X. Amen? Amen. So now, that's why many people, because God is full of wisdom, very smart. That's why kahit sa law ng tao, if you are not married, they cannot protect your family. Diba? The wife, we cannot call them wife. The partner who lived together for 20 years outside of marriage has no right for anything kapag nawala ang partner. Amen? Amen ba? Ganun iniingatan. That's why marriage is important. Amen? Kaya, many people are still, trying to negotiate, fighting na,
to be recognized. Allow us to be married. Okay? Wala talaga, hindi mo pwedeng ipilit. Why? Kasi it is protected. Kaya nga sabi ko, no, grabe yung wisdom ng Panginoon. No? Na talagang inaano niya na ang family is talagang kadikit ng marriage. Kasi gano'n niya gustong protektahan mula sa mag-asawa hanggang sa mga anak. Amen? Amen? Amen. Now, sabi dyan, sa Genesis, basahin natin yung Genesis 2:18-24. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. Next. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. All the animals were there. But for Adam, wala siyang suitable helper. No? Wala siyang partner. Now, let me tell you, if you are given to your husband, you wives are suitable helper. It means you help. You're not a burden. Helper. When you say helper, it doesn't mean na kailangan nagbibigay ka rin na binibigay niya. Why? Things become easy for them if you are helping them. For example, they are working and then the husband wants service. They need your service that every time they get home, they feel like they are the king of the family. The children are talagang tumatakbo, nag-uunahan sa tsinelas. Inihahandog yung tubig, yung juice. Amen? Nagmamasahe. Diba? Amen? Ganun po ang dinesign ng Lord. Gusto niya bigyan ang bawat isa ng suitable helper. So the Lord God caused the man to fall into sleep deep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Next. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man, and he said, "This is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." You know, every time I read this, I really enjoyed my marriage, no? That's why out of the abundance of the heart, the mouth speaks, because I really experienced. You know, sabi din nung isang kilala na pastor, no? Sabi niya, that's why woman is called woman, because she has a womb. So if you don't have a womb, you cannot be called a woman. You're a man. That's why a male is a man, a female is a woman. It's female because she carries the fetus. If you cannot carry a fetus, you are not a female. As simple as that. Now, there is now no condemnation when you are in Christ Jesus. Read your Bible. Do not be ignorant of the truth. Do not be offended of the truth, because the truth will set you free. If you don't know the truth, people will lie to you. What's the best thing that we want to hear? All good things. Anything that is not against what we want. Diba? Paglaban sa gusto mo, ayaw mo marinig. Diba? Diba? Masarap sa tenga. Yung okay lang yan. Tuloy mo lang, wala kang ginagawang masama. As long as wala kang sinasaktan. You know, I don't like the word wala kang sinasaktan, wala kang inaapakan, wala kang inaargabyado. For as long as you disobey the word of God, you are already wrong. The moment you disobey the word of God, you are already wrong. Amen. Amen? Amen. Kaya nga po lagi natin sinasabi, open your Bible. Tama yung sinabi sa testimony kanina, di ba?
Read your Bible. This will help you open your mind, your understanding, gives you revelation. Amen. God will talk to you through here. The problem is this, you don't want to know the truth. Diba? Parang pinost ko yun nakaraan eh. It's not because you don't know the truth. You don't read the Bible. Amen? Kasi when people tell you things, ayaw mo. Tama? Ayaw mo, lalo na paglaban sa gusto mo. Pero pag ayaw mo rin namang magbasa, anong gagawin ni Lord? Amen? Amen? So, the ignorance of the truth, yun yung nagpapadeviate sa atin dun sa tamang daan na dapat nating gawin. Okay? So, when we talk about family, it always starts with marriage. That is why marriage is not debatable. Again, marriage is not debatable. If you're a woman, if marriage is not offered to you, run very fast. Amen? Faster than a cheetah. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi mahalaga ang 6 packs. Why? Why? Kukulubot yan. Let me tell you kukulubot yan. Yung 6 packs na yan, lalaki yan. Sabi nga nila a happy husband has big tummy. Why? Because busog siya lagi sa niluluto ng misis niya, di ba? Di ba? Hindi naman natin sinabing pababayaan mo yung sarili. But it means you enjoy whatever your wife is giving to you, is feeding you. Amen? Diba? Sabi nga nilang, you don't grow old together. You grow big chicks together. Diba? Yung pag ngumiti kayo, 3 na. Diba? Diba? Ano naman, diba? Kasi pag nangangayayat, depende naman sa katawan. Baka naman sabihin ng iba, masarap, payat po talaga ako. Diba? Amen ba? Pero you enjoy, diba? You enjoy. It means, tituyo or fried chicken or liempo or paknit yan for as long as you are happy because, you know, God is good. You have food on the table. Your family is healthy. Your children are loving. Your wife is very, responsible in the house. Your husband is very faithful. That is good. That is something you already celebrate. Amen? Amen ba? Now, let me tell you this. Every man can have a woman. Amen? Every man can have a woman. But not every woman is a wife material. Amen. Is it true? Diba? Every man can have a woman. But not every woman is a wife material. Now, women are not born as a wife material. Amen? Amen. You have to learn it. Yes. You have to do it. Yes. To be honest with you, I got married at the age of 30. Very young, no? 30. I don't know anything about household chores. All I know is earn money. You can never question me when it comes to earning. I can earn. Okay? But when I entered marriage, I decided I will become a wife material. Amen. We had a helper before together with us, but only to look after our daughter Felicity. All throughout the marriage, we were just together, the 2 of us. I got pregnant. My husband was the one doing everything. Everything ko It's not because maarte ako, but because, sabi niya, I want to share the burden that you are going through, the sacrifices that you are going through. Kasi I know it's difficult and I was still working that time. So what he's doing is doing everything in the house. Ako, I just carry the baby inside my womb. That's all. But when I gave birth, we got a helper. The helper's duty was just to watch over Felicity.
watch over. Because I do the cooking, I do the market, I do the laundry, I do the cleaning. Siya, titignan niya lang. Because whatever goes inside my husband's stomach, I want it from me. I don't want to say, hala, nagtatrabaho din ako, no? Nag-aakyat din ako ng pera sa bahay na to. Linyahan ng mga babae na na may career ako. Hindi lang tong labanan to. Amen, no. You are a career woman outside. But when you are inside, you are a wife. Again, you are a wife. Kung nangyari man, halimbawa, no? Ang asawa mo, janitor sa kumpanya nyo, ikaw manager. Sa kumpanya, boss ka niya, pero pag uwi nyo sa bahay, paglilingkuran mo siya na parang CEO. Amen ba? Amen? Pagdating sa bahay, wife ka, you do the service. Amen? Hindi pwede na dala-dala mo pa rin yung title mo. You know, many people, you bring the title on your brain. Amen? Kaya nga po ang mga damit, di ba, may title, may manager, may mga pin pa yan. May time po hinuhubad yan. Amen? Amen. Pag hindi mo hinubad yung title mo, babaho ka. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi ka pwede matulog na suot-suot mo na, manager ka. Matutusok ka ng, hindi ka mamatay mo yan. Anong revelation nun? Delikado po ang iniisip ko lagi, kailangan may title ka. Na dapat lagi mataas ka. Delikado po yan. It's not good. In the family, if you're a husband, you're a husband. If you're a wife, you're a wife. If you're children, you're children. Obey your parents. Amen? Wala tayong pataasan ng titulo. Sa school namin, president ako ng club eh. Tapos dito, utusan niyo akong mag-is-is ng inidoro. Amen ba? Anak, baka gusto mo wag nang pumasok. Kaya mo na ba magbaon? Amen? Amen ba? Amen. You do your part. Sa school, may cleaners eh. Diba? Ang galing-galing mo mag-cleaners, talagang umuwi na lahat ng kaklase mo, ikaw di ka pa rin umuwi. Pag yung eraser, nakita mo agad, dinadampot mo, binubura mo kalat, mabilis ka pa, diba? Samantala yung kalat sa inyo, nadapa ka na, pampulutin. Alam niyo, doon ako nagtataka sa mga tao, no? Yung kalat na dadaanan, hindi nakikita. Sa amin din eh. Sabi ko, nakalibalik na ako, nandito pa rin to. Amen ba? Yung we become blind of the mess around. Di parang bulag ako, hindi ko nakita yung kalat. Sabi ko, did you not see the kalat? It's si Mami. Sabi ko, let me check your eyes. Amen? Amen ba? Kung tayo nagbubulag-bulagan. Amen? Ang nagbubulag-bulagan, nadidisgrasya. Amen? May natututunan? Okay. Sabi din dyan, sabi ni Pastor John Gray, no? Marriage is not just for your happiness, but for your holiness. No? Yes. Alam niyo, when I heard that, syempre, alam niyo naman kung kanino ko na naman natutunan to, no? Grabe, no? Sabi ko talaga, grabe, no? Marriage is, because marriage can make you happy, oo. Yes? But it's not the person. It's the one who gave you that person. Yes. Amen. Diba? Yes. Tapos, inano ko, but for your holiness, why? Because you get angry to that person sometimes. Diba? Kumbaga pinackage lang siyang gwapo. Pero may mga nakatago din dyan. Diba? Pero bakit ka ginagawang holy? Why? Because you learn to be quiet. You learn to become forgiving. You learn to become patient. You learn to become loving. Di ba si Lord ganon? That's why yung holiness niya iba talaga. Amen? Kaya wag niyo isipin na kapag nag-asawa kayo magiging happy. Happy-happy lang. No. It's for your holiness as well.
And then I realized this. Sabi ko, a marriage sanctified by God will bring people come to Jesus Christ. Diba? Sabi ko, kapag sanctified ng God yung marriage nyo, people will see, amen, that Jesus Christ is present in your family. Amen. Amen? Amen. Kasi, sometimes you don't get to invite everyone every time you go to church. But there are eyes looking at your family going to church. They will say, ayaw nga pala ate. Pabili na ako ngayon kasi bukas sarado ka, magsisimba ka, di ba? Minsan may magte-text, nagpadala ako sa GCash, mamaya na lang, gabi ka pa uwi, di ba nagsimba kayo ngayon? Amen? Pero sabi ko, grabe, no? Alam na ng kapitbahay ko yung schedule ko. Kasi inisip ko, baka yung magdala ko, inisip rin niya, walang tao sa bahay nito. Linggo ngayon, nagsimba to. Amen? Pero hindi mo nila mananakaw, amen? Marami akong gwardyang anghel doon. Amen? Amen ba? People will know. Diba? And there are times na may pupunta sa yung kapitbahay, they will say, alam mo ate, pag pupunta ako sa iyo, nabibless ako, iba yung dating eh. Yung, alam mo yun, yung ganyan. Kung wala ka naman tinatanong, bumili lang naman ng isang paketing twin pack. Diba? Ang dami na sinabi na, grabe. Kaya napakabuti ng Lord. Diba? Because they know already who's the head of your family. Amen? Sino yung nag-rule sa family niyo? That's why be careful to protect your marriage. Yes. Again, for the married people here, protect your marriage. Yes. Satan is very, very angry with a happy marriage. With a united family. Bakit ang gusto ni Satan disbanded kayo? Ano yung ibig sabihin disbanded? May kanya-kanya kayong mundo. Di ba? Yung nanay, iba yung gawain sa linggo, yung tatay, ibang gawain, yung anak, iba din. Amen. Ayaw niya na synchronize kayo. Why? Kapag po kasi isa ang galaw, isa ang direksyon. Tama? Pag lahat, diretso. Pag iba, pakaliwa kanan, magulo. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga yung mga magulang na galing ng simbahan, nakasama yung ibang anak, di ba? Pag uwi, late na, wala pang tanghalian. Masaya pa, di ba? Yes. Pero yung anak mo hindi nagsimba, pag uwi nung galit sa'yo, anong klase naman kayong tao? Dadating dito, walang pagkain, anong klase kang nanay? Amen? Pero yung anak mo yun, 30 na. Di ba? Yes. Kaya naman yung kumain sa Jollibee ng sarili niya kung tutuusin. Pero bakit? Nagbibigay naman ako tapos wala kayong pakain. Diba? Papaalala niya na sa'yo, nagbigay siya tuloy ng 500. Nung last month, share niya. Diba? Nag-share ako Kasi ang damit ko, hindi mo malalaman. O Lord, alam mo ba yan yung mga sinasabi ko sa Panginoon na dinadasal ko that I will never experience to my children. And I know I won't. Amen. Diba? I know, I trust God na siya talagang papalo sa mga anak ko. Namamalo po ako. Literal. Namamalo po ako. Pero pinabalikan ko, spare the rod, spoil the child. And then I explain. But I don't encourage you to do that. But because it means, dumating na ako sa punto. Si Lord po, namamalo din, excuse me. Umapatay ba nga ng isang buong lahi? Amen ba? Bakit po hindi nyo alam ang salita ng Diyos, sasabihin nyo, grabe naman nyo nagsasalita ngayon, i-condemn nyo. Amen? Because you lack knowledge. But because you understand na si Lord pumapatay ng buong lahi talaga. Yes. Amen? Walang ititira. Pag sinabi niyang ubos. Yes. Amen ba? Baka kasi sabihin nyo na, masama akong ina may nalinaw lang, ha? Amen? Amen. Amen. But they know. Diba? And they're the one who will say, you got angry because I did this.
Kasi mami, ganito, di ba? At least I don't ask. Sila na magsasabi and then they will apologize. Amen? And then I will say, I love you. Amen? Amen ba? Yun yung mga dapat natin pinapaubaw. As early as now, sa totoo lang po, mahirap pag malaki na. Mahirap pag malaki na. Amen? At nakakapagod din. Pero sabi nga kailangan mo siyang gawin araw-araw. At lagi sinasabi, I am not forever here. So kailangan habang kahit paus-paus pa, sige lang. Remind. Diba? Teach. Amen? Marriage is a place of total surrender. Pag po nag-asawa ka, suko ka na. Why? You can never win arguments. Do you believe in that? You can never win arguments. Amen? Kaya nga mo laging tinuturo din, no? When you are in an argument, choose to be quiet. And then after that, I tell you, kapag talagang tumahimik kayo, sila na yung mag-approach sa'yo. Sorry, kanina, ganito, mataas boses ka and everything. And then that's the time you can talk. You just have to choose the time. Amen? Sa marriage po, you have to surrender. Hindi pwedeng laging feeling mo panalo ka. Amen? Lagi kang tama. Amen? Amen. And being quiet doesn't mean you are defeated. Because you just know more. Diba? Mas alam mo na walang patutunguhan to, hindi kayo magtatagpo, diba? Hindi magiging maayos. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! May natututunan pa po ba? Now, let's go to man. Sabi dyan sa Genesis 3, chapter 17 to 9, no? To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. It will produce thorns and thistles for you. You will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Praise the Lord. Papaalala ko lang po sa mga tatay, kapag po nagtatrabaho kayo, huwag po kayong magalit. Huwag po kayong sumama ang loob. Huwag po niyong isumbat. Because yun ang sinabi ng Panginoon. Siya ang nag-assign sa inyo. And you know, you are the foundation of the family. Sabi nga, no, Abba means provider, sustenance, support, no? Ibig sabihin, you're the Abba Father. You're the father of your family. You are the one who's going to support, to sustain. Amen? Hindi pwedeng i-expect mo yung kapitbahay ang magbigay ng ulam nyo. Even to your wife, you sustain, you maintain. You don't expect your neighbor na siya magbibigay ng pampaganda niya, ng pambili niya ng damit. Kaya kahit na sabihin ng ibang tao, uy, ikaw wala kang trabaho, tapos bumibili ka ng damit na maganda. Bakit? Anong mali? Amen? It is your husband's duty to provide for you. Amen? Why? Because you want to look beautiful for your husband. Wala namang husband na nagmumol kayo tapos nakita kayo ng mga kaibigan niya sabihin, pre, saan yung nanay mo? Ay, saan yung asawa mo? Bakit nanay mo kasama mo? Sige, matuwa ba kayo? Pag sinabi ng kaibigan nyo, bakit yung nanay mo lagi mong kadate, hindi yung misis mo? Diba? Amen? Sobrang pagmamahal naman yun, misis. Hindi. Amen ba? Sige nga. Are you happy to show your wife to everyone na paano siyang nanay mo? Amen ba? No. Sabi nga nila, your wife is your crown. Yes. Whenever people compliments your wife, it's because of you. You are doing a great job. Yes. Kang malungkot na. Lagi na lang na sinasabi, sweetheart, ang ganda-ganda mo. Siyempre, dahil sa akin yan. Well-maintained yan. Amen ba? Di ba pag nakita, ang asaya-saya mo lagi, ang bait siguro ng mister mo, no? Amen? Pag yung asawa mo, boss, lagi ka na lang may baon, saan siguro magluto ng misis mo? Di ba? Yes. Huwag kang malulungkot pag lagi na sinasabi marami kang baon. Actually, naiingit sila sa'yo.
Yes. So true, di ba? Kasi sila problema nila lagi, paano pagkasya yung binigay ni Mrs. na 50? Di ba? 50, may merienda pa mamaya. Amen? Ano na to? Amen? Kailangan mabuhay na puro Skyplex. Twin pack. Yung twin sa umaga, merienda sa... Yung tanghali, itutulog ko na lang yung lunch. Amen? Honestly, they are jealous. Because they also want a wife who prepares food for their husband at work. Amen? Amen. Maniwala kayo. Pogi yung asawa ko nung pag pumunta. Pero wag ka maglalabas ng lock and lock yan. Pag nagmamadali, nuggets, masaya na yan. Pag mayaban-yabang, kaldereta ni Mrs. ko. Pesto ni Mrs. ko, di ba? Amen. Sunog na garlic bread. Oh. Amen? Amen. Pero he's happy. Why? Because it's made of love. Amen? Kaya kayong mga lalaki, huwag kayong iisipin. Kasi po, sabi nga ang pundasyon, hindi talaga napapansin. Amen? Kahit sa bahay, only those who understand pretty well how a house or a building is established, that's the only time they appreciate the foundation. Diba? Katulad sa pamilya, kahit sabihin successful ang pamilya nyo, people are not talking about your sacrifices and everything. Those who really understand, they will give credit to you. And you don't think of the credit. You think that this is my purpose. God designed me to be the foundation of the family. And strong foundation builds a strong house. Amen? Amen. Kaya ibibigay ko sa inyo ang sikreto. Para alam nyo, lalo na yung mga lalaki, ha? That is why Satan's target is always the foundation. Always the husband. You know, even they show all sexy films in the cinema. Pag lahat po kami babae, we will not watch that. But men will run buying tickets. Amen? Magazines, pornography sites, it's for men, not for women. Because Satan wants to destroy you. Amen? Amen. Bakit kami ka-office mate na laging skirt? Diba? Diba? Bakit? Bakit lagi siyang dumadaan sa harap mo? Ang layo, iikot pa siya sa table mo. Diba? Amen? Amen. Kasi may purpose ang kaaway. Dahil siya naka-miniskirt, yung asawa mo, nakapuruntong lagi. Diba? Siya naka-Victoria's Secret, yung asawa mo, amoy dagat puti. Amen? Why? Hindi mo kasi binilan. Amen? Sige, tanungin ko kayo, binilaan niyo ba? Amen. Aba, amen ha. Pag yung mga hindi ko nasingot ha. Amen? Yung iba, we like to see beautiful things. But we don't make our wife beautiful. We don't invest on them. We don't give. You want them to be happy. You don't watch together. You don't laugh together. You don't go out. Husbands, if there's a ministry, there's a ministry. Enjoy na enjoy ko po yan. It doesn't mean na hindi nyo mahal yung mga anak nyo. That's family time. But there's a time for you to go out together. So talk to this. Always talk about bayaran sa katapusan ha, sa 15, yung bill sa ganito. Tapos yung anak mo magtutuition, may project sila. You, wives, you don't always tell those things to your husbands. You tell them, you know, sweetheart, I appreciate all your sacrifices. Even though you don't feel well, you always go to work. Diba? Tingnan ko lang kung hindi mag-overtime yan ng 24 hours. Amen? You have to appreciate them. Amen? It's not easy to provide. Especially for those who go abroad.
Imagine the sacrifices of time, that they are not with your family. For the special occasions, they just call. Diba? Na tumatawag na lang sila. Nasasabihin nyo pa, kulang naman yung padala. Hindi mo nakita yung padala, ang nakita mo yung kulang. Sa mga anak, lagi namang wala ang tatay ko. Nasaan ba siya? Nasa trabaho. Amen? Nauubuksan ba yung isip natin? Amen? Next, let's go to Job. Alam niyo, Job is a man na talagang every man na dapat naiintindihan nila kung sino sila sa Panginoon. No? Sabi ganyan sa Job, when I went to the gate to the city and took my seat in the public square, the young men saw me and stepped aside, and the old men rose to their feet. The chief men refrained from speaking and covered their mouths with their hands. The voices of the nobles were hushed, and their tongues stuck to the roof of their mouths. Whoever heard me spoke well of me, and those who saw me commended me, because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist them. The one who was dying blessed me. I made the widow's heart sing. I put on righteousness as my clothing. Justice was my robe and my turban. I was eyes to the blind and feet to the lame. I was a father to the needy. I took up the tongues of the wicked and snatched the victims from their teeth. Next. Sabi dyan, yung standard ng mga man, no? Ibig sabihin, pag nagsalita daw siya, yung bata, tumatabi. Ibig sabihin, may respect. Kahit yung mga nakakatanda, hindi nagsasalita. Why? Because they know your wisdom. You are clothed in righteousness. You are father to the needy. If the widow seeks you, they sing. Why? Ibig sabihin, you are a man of God na blessing sa bawat isa. Amen? I pray and I declare every man in this church will be a man like that. Amen? Na yun talaga, you are not just a father to your own children, but those who are fatherless. Amen? That they can call you father as well. Because, being a father is not having your own children. Amen? You can be a father to those who are in need of fathers. Amen ba? Let's go to the woman. Sabi dyan, a wife of noble character, who can find? She's worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her luck and nothing of value. She brings him good, not harm. All the days of her life, she selects wool and flax and works with eager hands. She is like a merchant ship bringing her food from afar. Let's go to verse 22. Sabi dyan sa verse 22, she makes coverings of her bed. She is clothed in fine and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, supplies the merchants with sashes. Sige, let's go. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Ibig sabihin, hindi po kayo natutuwa ng walang ginagawa. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Amen. Next. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord, is to be praised. Yung po, yung woman na dapat meron tayo. Again, sabi ko nga, every man can have a woman, but not every woman is a wife material. Kung gusto niyo po na, for those singles, no, or kahit married ka na, and you are failing in this area, you go back to this. And then tell yourself, I want to be this kind of woman. Diba? Diba? A noble woman, a noble wife, who shall find? Amen? Bakit? Ibig sabihin po kasi, hindi siya madaling makita. Ang ginto po, hindi yan napupulot sa kalsada. Amen? Hinuhukay, hinahanap. So pag ikaw, madali kang nakuha,
hindi ka niyan i-value. Amen? Amen? So you should know na may value ka. Amen? Dapat naiintindihan mo. Amen? Next. Sabi dyan, next. Children. Yan. Matatapos na po ako. Sabi dyan, Psalm 127 verses 3 to 5. For their captors asked us for songs, tormentors demanded songs of joy. They said, how can I sing the songs of 22:6. Next. Listen. 1:8. Listen, my son, to you. Next. Sige, next. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Nay, a garland to your grace, and your head in a chain to adorn your neck. Sino rito mga anak? Lahat po tayo anak. Bawal. Lahat tayo anak, okay? Especially for the younger ones. Listen to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Lahat po na ini-instruct sa inyo ng mga tatay nyo, sundin nyo. Amen? Lahat ng turo ng nanay nyo, sundin nyo. Pag sinabi pong garland, palabuti. Amen? Amen? Amen. Grace to your head. Ibig sabihin, people will see what kind of family you are in. Amen? And the sad truth, whatever mistakes you will do outside will be reflected through your family. Sasabihin nila, siguro ganyan sila sa bahay. Di ba? Siguro ganyan pinalaki ng nanay at tatay. Amen? They will never say things sa'yo agad. Sila muna. Amen? Kaya be careful how you present yourself. Amen, children? Sabi ko sa inyo, you listen to your parents hanggat nandyan sila. Time will come. Di ba? They will be gone. And time will come, you will say, oo nga. Tama nga. Next. Sabi dyan, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Amen? Ang mga anak po natin, ayaw natin maging successful lang sa buhay. Amen ba? Ang gusto natin, lumalakad sila sa katotohanan. Amen? Amen? Wala pong magulang na gusto ang anak nila na pariwara. Amen? Now, let me tell you this. You are eager to send your children to school. You motivate them to go to school. You encourage them to do good so they will have a better future someday. Amen? But please, influence them to be always in the house of God. Amen. Kapag naiisip mo, ewan ko bakit lagi nung nakita ko ito kagabi, natatawa ako, sabi ko, galing talaga, no? Yung preaching talaga. Talagang isisink ni Lord lahat eh. You don't want your children na umabsent, tama? Pag may lagnat, kaya mo yan. Mamaya wala ka ng lagnat. Walang baon. Kami nga nung maliliit kami, wala rin kami baon eh. Pumasok ka sa school. Amen? Pero sa pagsisimba, mga ayoko magsimba, pagod ako, napuyot ako gabi, nag-aral lang. Sige anak, pahinga ka muna. Amen? Amen. Ma, kasi ang aras aga-aga naman natin magsimba pag linggo. Pero ang pasok sa school, alas 6. Ang church, alas 10. Ang aga naman, ma. Alas 8 pa, linggo naman. Pwede ba umiga muna? Sabi ng tatay, sige, pagpahingayin mo muna yung anak ko, baka mapagod yan, hindi maging doktor. Preschool. Pero di ba bilang magulang, you see your children like that, di ba? You know, yung isang friend din naman namin, no ospital yung anak niya. Ang sakit-sakit daw, sabi ng bata. Nagpe-pray yung bata, sabi ng nanay, sandali, tatawagin yung nurse o yung doktor. Hindi, mami, you said, when we don't feel good, we should call on God first. Amen. Sabi niya, grabe ako may na-rebuke ng anak ko.
7 years old, nasa ospital. Na-confine. Siya na taranta tawagin. No, you said, we should call on God first. Amen? Amen. You know, your children will remind you of the things you should be doing. Amen. Kaya huwag niyong inaano na. Bata pa yan, di na naiintindihan. No. Saturday, they know already. You have to sleep early. Why? There's school tomorrow. No. There's church. They know the rule. Saturday po is hindi oras ng pagpupuyat. Oras ng pahinga para bukas may lakas. Amen? Eh kasi tayo, yung iba sa atin, pag iniyakan na ng anak, grabe na mama, Sabado na nga lang walang paano, pwede magpuyat. Gusto mo, tulog pa kami kagad. Yung napilipilipit na lahat, di ba? Ikaw naman, o sige na nga, Sabado naman ngayon. O tapos kinabukasan, ginising mo. Nagwawala ngayon, puyat. Dahil sabi mo, Lord, masama pong magalit, di ba? Sige, wag na lang po sila isama. Amen. Nasa ang ministry of the family. Amen? Kaninong kasalanan yun? Maglalaro lang ako, sandali lang. Hindi yung hilahin yung saka ng wifi kundi matulog lahat yan. Amen? Amen. Amen? Amen. It's a fact. Sabi nga, hindi naman po nagbago ang bata, ang nagbago magulang. Dati naman talaga pwede, di ba? Na mahigpit ka ngayon, takot na takot ka na eh. Bakit? Lalayas ako. Magwawala ako, sige. No, children should not threaten their parents. And you parents should not be threatened by your children. Amen? Amen. Teach, not threat. Amen? Huwag na rin ako nila, sige ka, hindi ka mag-aaral eh. No. Ano, everything we do is for your own good. Yun lang naman yun, di ba? Amen ba? Now, for the couples. Sige, show me this picture. Sige, next. Yan. Sabi dyan, ang linggo ay hindi araw ng paglamyerda. Ang linggo ay hindi araw ng paglilinis. Ang linggo ay hindi araw ng pagluluto. Ang linggo ay hindi araw ng paglalaba, ng pagbawi ng tulog. Ba't ka ba napuyat? Amen? Ang linggo ay hindi araw ng pagsa-sideline. Hindi nagkulang si Lord. Amen? Ang linggo ay hindi paglalaro ng basketball. May ibang ganyan, yung may asawa na, pero sasabihin niya sa misis niya, ang linggo akin na. Di ba? Di ba ikaw at siya iisa? Sa dalawa kayo magbabasketball? Amen? Amen. Amen? Ang linggo ay hindi araw ng pagsha-shopping sa mall. Ang linggo ay hindi manonood ng TV. Pagtapos ng isang buong season ng Netflix. Last na to. Marami na pong naloko sa last na to. Sa last episode. Ang linggo ay hindi araw ng pagsiswimming. Ang linggo ay araw ng pagsamba sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Imagine niyo, binigyan kayo ng isang araw ng Panginoon, pero yung ginawa niyo ng 6 na araw, ipinipilit niyo pa rin na ilagay ng linggo. Hindi po, ililinawin ko lang, baka naman sabi, marami po kasing gano'n eh. Bakit? Bawal ba magtrabaho? Sinabi ng Panginoon na dapat tayo, magtrabaho tayo, binigyan niya tayo ng lakas, ng kapangyarihan na mag-produce ng wealth. Pero kapag wala ka ng oras sa Diyos, hindi na trabaho yun. Ang tawag ng pagpapakamatay. Bakit? Tanungin niyo po ang kahit sinong gumawa ng mga machine. Kapag hindi niyo pinagpahinga, sasabog yan. Amen? Amen? Diba? Paglalaba, may oras din. Bakit? Ilang oras po ba kayo nagsisimba? 10 to 12. Call time natin, workers 8. O, 4 na oras. 8 to 12. Hindi ka na ba makakapaglaba ng alauna? Amen? Amen. Hindi ka ba nakapaglaba kahit man lang ng Miyerkules konti? Nung Huwebes, hindi mo malang mabinawas-bawasan? Hindi mo pwedeng mag-mall mamayang gabi o hapon? Mauubos na ba yung paninda? You know, especially for those, no? Yung may mga anak na hindi po kasi kami makapagsimba. Kasi yung anak po,
Ulit, ganyan, malikot po. Hindi po namin maiwanan eh. Pag naman po sinama namin sa simbahan, magulo. Wala naman pong simbahan na nagpapalis na may magulong anak. May nagsabi po ba, magulo po yung anak niyo, huwag na po kayo magsisimba ha. Wala naman pong ganon, di ba? Pero, kapag may lakad kaming dalawa, ma, paiwan muna ng anak namin ha. Mamasya lang kami. Amen? Eh kung isinama niyo yan sa simbahan, nagsimba muna kayo bago kayo mas baka matuwa pa yung nanay niyo. Diba? Yung nagagawa natin ng oras yung ibang bagay na i-schedule pero yung sa Panginoon hindi. Hindi po sinabi ng Panginoon na huwag kayong magtrabaho. Pero sabi po doon sideline, ibig sabihin extra. Si Lord po ay hindi extra. Siyang bida. Amen? May natutunan po ba? Naiintindihan na po ba natin yung ministry natin sa sanib? Bilang asawa, ang babae, bilang asawa, lalaki, bilang anak. Mga anak, sa Biblia, sinabi, honor your mother and your father. Alam niyo ba yan lang may pangako? Magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Alam niyo, nung inaaral ko yan, sabi ko, bakit sinabi ng Panginoon na may mahabang buhay? Or all may go well in you, with you. Bakit? Kapag po ang mga anak nagdi-disobey sa magulang, nadidisgrasya. Diba? Yung anak na hindi pinayagan na pagpunta sa barkada kasi nadisgrasya. Yung anak na sinabi wag nang lalabas sa gabi, nadisgrasya. Amen? Yung anak na sinabi mag-aral mabuti, nadisgrasya, nag-asawa ng maaga. Yung nanay mo, 50, ikaw, 18, magkamukha na kayo. Bakit? You don't know na pinaiitsin mo ang buhay mo every time you disobey your parents. Kasi bakit? Hindi pa dapat yan yung stage na ginagalawan. Hindi ka pa dapat naglalaba, nagtatrabaho pambili ng diaper, ng damit. Pero yan yung ginagawa mo because nag-disobey ka. Na dapat, nung nag-aral ka, nakatapos ka ng trabaho, nabibili mo ngayon yung gusto mo, naaayos mo yung sarili mo, tama? Eh dahil nag-asawa ka ng maaga, nagtatrabaho ka ngayon, para pambiling diaper, gatas, spaghetti, tubig. Masama, nakatira ka pa sa kanila. Dumagdag ka pa. Nag-buy one, take three ka pa. Asawa tsaka anak, binitbit mo. Amen? Kaya po ako sa totoo lang, I'll be honest and be frank with you. If you have children who are in a relationship while they are studying, tell them to stop. Why? Sooner or later, lumalapit niya sa iyo na umiiyak. Amen? We tell them the truth. In love. Amen? Because yung mga hirap at sakripisyo natin, it's for them. So alam natin na yun din yung pagdadaanan nila. So they should understand na hindi madali ang magpamilya. It's a responsibility. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, tumayo ang mga minatutunan at masapagpuri sa Panginoon. Magpasalamat tayo na, Lord, salamat kasi pinawalala mo sa amin yung ministry ng family namin. Ito lang po itaas natin po kamay natin and let us pray and surrender our family to God. Amen? Baka po kasi nakakalimutan na natin ipag-pray. Sa mga asawang babae, sasabihin niyo, meron pa bang lalaki na umahalik sa asawa bago umalis? Meron. Pero meron pa bang asawang babae na pinagdarasal ang asawa niyang lalaki bago umalis? You know, you pray for your husband every time they go out. Why? Nakaabang ang mga tukso. Amen? Ang mga kaaway nakaabang. You pray for your children, mga fathers. Totoo yung magtulog mga anak nyo, ipag-pray nyo. Ilayan siyo, kung gising, pumapalag, pagtulog, hindi makakapalag yan. Amen, you pray for them. The power in our family, grabe, it will really build a strong church. Amen ba? Sige, let's pray for our family. Raise your hand and pray for your own family, church. That's your own family. Sige, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I pray, Panginoon. Lord, I pray for my family, for my children, Panginoon. Lord, let us be a family of Christ, Panginoon. Lord,
Lord, huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway ang aming mga anak, Panginoon. Lord, our children will love and serve you, Panginoon. Lord, ganun din ang aking asawa, Panginoon. Sa lahat na may asawa, Panginoon, Lord, ingatan mo, itulungan mo, protektahan mo, Panginoon. At bilang asawang babae, Lord, ikaw mo pagbigay sa amin ng wisdom, ng kalakasan. Panginoon, na patuloy kami na maging tapat sa aming mga paglilingkod sa kanila, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang pamilya namin ang siyang maging dahilan upang ang bawat tao, Panginoon, ay naiisip din na makilala ka dahil alam nila na totoo ka sa aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat pamilya na narito, Lord God. Lord, ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang maitaas. Huwag mong hayaan na kami maging magaling sa ministry, pero nakakalimutan namin ang aming sariling mga pamilya, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan na ang aming mga anak na sila ang mag-control sa amin, Panginoon. Ngunit kami ang magtuturo sa kanila ng tama na bilang pamilya kami dapat ay sama-sama na nasa tahanan mo. Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maitaas at ikaw lamang ang makita sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Amen.